Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga muli ngayong araw ng Lunes. At ngayon po ay tayo ay nasa buwan ng August sa ikalabing isang araw, no? August 11, 2025. At sa ating devotion ngayon, sa ating God's morning, tayo po ay tutungo sa Isaiah 60 verse 1 at pag-usapan natin ang talatang ito at pamagatan nating Arise and Shine, the dawn of God's glory. At sa ating pagbasa at sa ating panalangin o pambuganda panalangin, tayo po ay sasamahan at pangungunahan ng aking partner. Dito na po siya. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Isaiah 60 verse 1. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagin ka ng kalwalhatian ni Yahweh. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Nawa ang aming mapapag-aralan ngayon ay aming maisapamuhay, O Lord. Aming mabigyan ito ng reflection sa aming buhay. At kung ano man po ang aming tatahakin ngayong araw na ito, gagawin, Panginoon, pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan po ng proteksyon ang bawat isa. At ikaw nawa ang Panginoon ang manguna sa aming mga desisyon, sa aming mga pananalita, at sa aming mga gagawin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagmamahal at pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga ulit at napakaganda ng talakay nito. Sabi nga yung ating title, Arise and Shine, the dawn of God's glory. Sabi din sa Amplified Version, Arise, it means ito po yung from spiritual depression to a new life. Meron man tayong mga depression o pagkatakot, ay yan. Then that is the word arise. Bumangon. At sabi dito sa shine, be radiant with the glory and the brilliance of the Lord. Ito yung nagniningning sa ating buhay. For your light has come, and the glory and brilliance of the Lord has rise upon you. Sa kontekstong ito, mga kapatid, ng Isaiah 61, ay isang talatang bahagi ng sabi nga, ito po ay third Isaiah. Bakit third Isaiah? Sabi nga ito ay tumutukoy sa huling bahagi ng aklat na Isaiah. Dito sa mula sa kabanata 56 hanggang 66, yan po ang third Isaiah, na isunulat pagkatapos ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylon. Ito po ay mga 539 BCE pataas. At ito'y bahagi ng sinasabing three Isaiah theory, na kung saan hinati ang aklat sa tatlong pangunahing yugto. Sabi nga doon, bakit third Isaiah? Dahil ito nga po ay isinulat ng hindi kilalang propeta na gumamit na pangalang Isaiah, para maintindihan po natin. At sa panahong pinipilit po ng muling itayo ang Jerusalem at ang templo ng pagkatapos ng pagkakaatapon. Ang kontekstong ito ay, sabi nga, para maunawaan po natin, doon sa unang Isaiah, yan po ay kinakatawan ng chapter 1 hanggang 39. Ito po yung panahon ng mga exile, mga itinapon. At yung ikalawang Isaiah naman, yung sumulat po niyan, ay doon mula po sa kabanata 40 hanggang 55. Kaya makikita natin yung difference niyan. Ito naman yung panahon mismo na exile. At sa third Isaiah naman po ay makikita po natin
na ang mga Israelita ay naghihirap pa rin at naguguluhan sa kabila ng pagbabalik sa lupang pangako. Bakit third ang tawag? Ito po ay bahagi ng scholarly consensus na nagpapakita ng iba't ibang manunulat. Ibig sabihin po yung mga propeta sa loob ng iisang aklat. Parehong mensahe ng pag-asa, ngunit iba ang konteksto at layunin kumpara doon sa naunang kabanata. Halimbawa, habang ang ikalawang Isaias o yung tinatawag po natin na Deutero-Isaiah ay nagpapahayag ng sabi nga ito ay nagpapahayag ng pagpayo sa mga nasa exile. Ang third Isaiah o yung Trito-Isaiah ay tumutugon sa hamon ng post-exile life. Ibig sabihin po kung paano po o paano mamuhay ng matuwid sa gitna ng pagkabigo at kaguluhan. Ang third Isaiah ay panawagan para sa paggising ng spiritual o paggising sa spiritual at panlipo ng responsibilidad bilang bayan ng Diyos na may pag-asa sa kanyang pangako ng ganap na pag-renew. Para katulad sa atin ngayon, yan po ay nagpapakita sa atin na kung paano tayo iniaako ng Panginoon, paano natin labanan ang buhay. Maging man yan ay anxiety, depression, kawalan ng pag-asa, o ano pa man. Sabi nga po, ang mensaheng ito mula sa Isaiah 60 verse 1 na nagsasabing, arise and shine. Ang salitang arise, puntahan po muna natin. Ang salitang arise ay isinalin, o sabi nga po sa Hebrew word, ay kum. Kum. Ang ibig sabihin po nito ay tumayo o bumangon. Parang pag ikaw ay tutulog, bumangon ka na dyan. O kaya kung ikaw ay nandoon sa kasalanan o sa isang pagmumukmok, o tumayo ka na dyan. O tahan na. At ating labanan na yung problemang yan. Ang ating tayo ay tumayo, labanan natin ang karamdaman na yan. Sabi nga, hindi tayo nagmumukmok o nananatili sa karamdaman, sa kasalanan, bagkus tayo ay bumabangon. Hinahanap natin kung paano tayo makatatayo doon sa pagkakadapa. Sa kontekstong ito, ang talatang ito ng kum o yung arise ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na pagbangon, kundi pati na rin sa spiritual na pagbabalik mula sa pagkakadepress o pagkabigo. Tayo ay natatakot. Tanda po natin, the word depressed is mean fear. Talagang pagkakatakot mo na magkamali ulit, pagkakatakot mo na laging pinaalala sa iyo, nag-deliver sa iyo ng anxiety. Yan po yon. Ang pagtawag ng arise o yung kum ay isang panawagan sa bawat tao sa atin na hindi manatili sa kadiliman o mga pagsubok. Sabi nga, natural na mararanasan natin ng pagsubok. Pero kung tatambayan mo yung pagsubok na yan, ibig sabihin, nagmumukmuk, hindi, ako ay may sakit, ako ay makasalanan, ako ay bigo, ako ay, yun yung mga word na nagsasabi dyan na tinatambayan natin. Sabi nga po, ng Ephesians 5 verse 14, 5:14. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan, at liliwanagan ka ni Kristo. Amen. Sabi mula sa libingan, libingan, sabi, Ito po ay nagsasaad ng panawagan sa bawat tao na magising mula sa spiritual na pagkakatulog. Kaya nga po natatawag tayo na born again tayo. Kasi nga na dati tayo ay takot, na dati tayo ay kawalan ng pag-asa, na born again ka. Ibig sabihin na bago ang iyong kaisipan. Nagising.
ang pagbangon ay hindi lamang pisikal kundi spiritual din. No, sabi nga po natin kanina, ang liwanag ng ating Panginoong Kristo ay magliliwanag sa atin. No, ito ay isang paalala na hindi tayo mananatili sa ating pagkakamali o kahinaan. Ito ay isang paanyaya na bumangon mula sa kahirapan at muling itayo ang ating mga sarili sa spiritual, maging spiritual man yan o sabi nga ay emotional. No? Sabi rin sa atin ng awit o Psalm 34 verse 19. Ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Grabe, no? Sabi nga ay may suliranin man agad naiibsan. No? Sabihin, identify natin yung suliranin. No? Dahil alam natin na tayo ay nasa ating Panginoon Diyos. There's a nananahan sa atin ng Panginoon Diyos, hinahanap na ngayon natin. At yun, doon natin nakukuha yung katugunan. Kaya nga po sa talatang yun, na ating nabasa, ay sabi nga ay nagpapakita na kahit maraming pagsubok ang dinaranas ng mga matuwid. Sinasabi pong matuwid, hindi tayo naging matuwid dahil sa sarili nating kakayahan. Naging matuwid tayo dahil sa presensya ng Diyos. Ang Diyos ay nariyan upang iligtas at tulungan tayo. Ang pagbangon mula sa mga pagsubok ay hindi nangangahulugan na wala tayong pagdadaanan. Kundi tayo ay, sabi nga, patuloy na nagtitiwala, o ito yung masasabi nating pagtitiwala sa Diyos, ay dapat laging nariyan, sa ating puso. Kaya nga, sa topic namin last Sunday, ang aming laging response, pag dumarating ang bagay na yan, ay my response is, I will trust in God. Sabi nga, in God we trust. Sa Diyos tayo magtitiwala. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ay yan ang magiging ating response, gamit ang shield na ito, ang panangga na ito na nagbibigay sa atin anuman ang ating mga pagsubok, we forward all issues to heaven. We forward lahat ng ito sa ating Panginoon Diyos. At ito po yung nagpapatungkol sa atin na pagbangon. Pagbangon sa anumang pagsubok, kasalanan, o ano pa mang pangyayari sa ating buhay. Bumangon tayo. Kaya nga po doon, sabi nga rin dito sa ating pinag-uusapan ngayon, the word shine. Ang salitang shine ay sabi nga po ay sarak. Ibig sabihin niya sarak sa Hebrew word. Sarak. Ibig sabihin po nito ay magbigay liwanag. Nakita po natin yung shine, yung kakaibahan po nito. Diba? Yung bumangon ka. Pero itong shine, nagpapakita naman ito sa atin, yung Hebrew word na sarak, sarak, ibig sabihin, magbigay ng liwanag, magningning. Para bang tayo ay nakakita ng isang tao na naglalakad sa dilim, may dala kang flashlight. Para hindi siya madapa, ginawa natin, inilawan natin yung kanyang daraanan. Bakit? Halimbawa, nagmamaneho ka, nakita natin nasira yung ilaw nung nasa unahan mo. Instead na businahan mo siya, iniilawan mo yung daan niya. O kaya unahan mo siya para bigyan ka rin ng ilaw. O magbigay ka ng ilaw sa kanya at maging gabay siya. O kaya naman, nasa likod ka para hindi siya maaksidente, iniilawan mo naman siya. And that is the simple analogy na masasabi natin. Sa kontekstong ito po, ating na sinasabing magbigay ng liwanag, ito po ay nagpapakita ng pagsasakatawan ng liwanag ng Diyos sa ating mga buhay na nagmumula sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, yung ating Panginoon Diyos, siya po ang liwanag. At tayo bilang isang sisidlan ng liwanag, tayo naman ang naging lalagyan nito. Ang shine o yung sarak ay nagsasaad ng pagiging ilaw sa mundo. Sabi nga sa atin ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 5 verse 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan at
Isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. 15. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay yun sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Sabi na ating Panginoong Hesus na tayo ay ilaw ng mundong ito. Ang pagiging ilaw ay hindi lamang tungkol sa ating sarili, kundi sa kung paano tayo naglilingkod at nagniningning, no? O maaaring sabihin natin, nagiging inspirasyon sa iba. Ang ating mabuting gawa ay dapat makita ng ibang tao upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. No, sabi nga, ipinapakita nito na ang ating pagkilos ay may direktang epekto sa mga tao sa paligid natin. Ito siguro yung isang dahilan kung bakit ang ating Panginoon sa Kristo hindi niya sinabing Diyos siya. No, kundi para maipakita sa atin na tayo mismo magsabi, di ba? Sabi nga doon sa mga talata, no? Malibang ikaw ay Diyos, di ba? Kaya nga, nung tinanong ng Panginoon, ano ba ako sa iyo? Sabi ni Peter, di ba? Sabi niya, ikaw ang Diyos. No? Kaya nga dito makikita natin na kung ang tayo ay kumikilos ayon sa liwanag ng ating Panginoon Diyos, nakikita yung glory ng ating Panginoon Kristo. Meaning to say, nasasabi ng ibang tao na tunay nga na ikaw ay binago na ng Diyos. Kaya nga makapagsasabi niya sa atin yung mga tao na kilala tayo, na masasabing binago na nga siya ng ating Panginoon Diyos. Sabi rin sa atin sa Philippians 2 verse 15. Pinawalang bisa niya ang kautusan, pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hentil ay maging isang bayan na lamang at ganon ang maghari ng kapayapaan. Amen. Sabi nga ang talatang ito ay nag-uudyok sa atin na maging walang kapintasan. Sabi nga at sa mundo ng puno ng kasamaan. No? Kaya nga doon yung division sa Gentiles at saka sa mga Hudyo ay pinawalang bisa ng Panginoon. No? Sabi nga tayo ay tinawag na magningning bilang mga ilaw sa gitna ng mga tao na sabi nga ay naliligaw ng landas. Ang ating pagiging ilaw ay nagbibigay ng pag-asa at gabay na sabi nga ay nagtuturo sa bawat tao sa landas upang tayo ay hindi mapahamak. Sabi nga rin sa atin ng ating Panginoon Kristo doon sa John 8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen. Sinasabi dito, ating Panginoong Hesus, na siya mismo ang ilaw ng mundo. Hindi pala si Meralco. At sabi nga niya doon, ang sino mang sumunod sa kanya ay magkakaroon ng liwanag sa kanilang buhay. Ang pagkakaroon po ng liwanag na ito ay nangangahulugang hindi tayo naglalakad sa kadiliman o kawalang kaalaman. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, tayo po ay nagiging mga tagapaghatid ng liwanag sa iba. Sinabi rin po sa atin sa 1 Peter 2 verse 9. 1 Peter 2. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Sabi nga, chosen. We are chosen. Ito po ay nagpapahayag ng ating pagkatawag bilang mga piniling tao ng Diyos. Tayo ay tinawag upang ipahayag
ang kanyang mga kahangahangang gawa at ilabas ang mga tao mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang liwanag. Ang ating buhay at testimony ay dapat maging ilaw na nagdadala ng pag-asa at kaalaman sa iba. Sabi rin po sa atin na Ephesians 5 verse 8. Sorry. Okay, so. Dati tayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Amen. Oo. Ang ating pamumuhay at mga desisyon ay dapat ipakita. No, ipakita ang liwanag ng Diyos sa ating mga buhay. Ang pagiging ilaw ay nangangahulugan ng pagpapakita ng mga katangian ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Kapag tayo po ay bumangon mula sa ating mga pagsubok, tayo ay naasahang ipakita ang kalwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, kumsarak, no? Pagbangon at pagpapakita ng liwanag ng Diyos sa ating buhay. Ang ating kilos at mga salita ay dapat magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa ibang tao. Ito ay paalala na sa kabila ng mga pagsubok, tayo ay may kakayahang bumangon at maging ilaw para sa iba. Tayo ay tinawag na ipakita ang pagmamahal at liwanag ng Diyos para sa ating komunidad na nagiging inspirasyon sa bawat tao na nasa ating paligid. Ang arise and shine o kumsarak sa Hebrew ay isang makapangyarihang mensahe sa ating buhay. Ito po ay nag-uudyok sa atin na huwag mawalan ng pag-asa at patuloy na ipakita ang liwanag ng Diyos sa ating buhay at sa mundong ito. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, ang mensaheng ito po ng Arise and Shine mula sa Isaiah 60 verse 1 ay hindi lamang isang magandang quote para sa social media o caption natin, o sabi nga ay tawag ito content natin. Ito po ay isang panawagan ng Diyos sa ating buhay. Sa mundong ito na puno ng takot, kawalan ng pag-asa at kadiliman, tayo bilang mga anak ng Diyos ay may misyon. We have all mission. Ano po yun? Mission natin maging ilaw at magpakita ng kalwalhatian ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. Kung ikaw ay nasa season ng pagsubok o nagdadala o ng mga problema, tandaan, ang Diyos ay hindi kailanman magkukulang sa anumang pangako na kanyang ibinigay at pinagkaloob sa atin. Ang kanyang liwanag ay laging nariyan para sa atin. Pero kailangan din nating kumilos at tumakbang. Sabi nga, una, bumangon ka mula sa pagkakadapa. Hindi pa huli ang lahat. Sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. Kalawa, magpakita ka ng tapang sa gitna ng takot. Sabi nga, kung ikaw ay natatakot kang sundin ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, magpakatapang ka. Dahil ang tunay na tapang ay makikita sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ikatlo, ipakita ang pagmamahal ng ating Diyos sa mga tao na nasa ating paligid. Mga kapatid, ang ating buhay ay hindi para sa ating sarili lamang. Tayo ay ginawa ng Diyos para maging mga tagapaghatid ng kanyang grasya, ng kanyang biyaya. Kaya saan man tayo dalhin ng ating mga paa, sa trabaho, sa eskwela, o saan mang komunidad, magningning tayo ng gusto. Dahil ang bawat liwanag ng ating ipinapakita ay maaring maging dahilan para makilala ang iba. Makilala ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Ngayon mga kapatid, maging ilaw tayo. Magningning ng walang takot. Purihin ang ating Panginoon Diyos
At ngayon naman ay nais kong ipagkaloob ang puntong ito, ang oras na ito, o ang bahaging ito para sa reflection ng aking ex-girlfriend, aking wife. No? God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan mula sa Isaiah 60 verse 1. Ito po ay personal na paanyaya sa atin ng Diyos. Ang pagbangon at pagsikat ay nangangailangan ng aktibong pagtugon mula sa ating Panginoon sa ating buhay. Ang liwanag na sumisikat sa atin ay hindi lamang para sa ating sarili upang maging ilaw din tayo sa iba, upang ang maipakita natin sa kanila ang daan papunta sa Diyos. Dito po sa ating napag-aralan ay naghihikayat sa atin na baguhin ang ating mga pananaw. Sa halip mag-focus tayo sa kadiliman, dapat mag-focus tayo sa liwanag na sumisikat sa atin. At sa pamamagitan po ng ating buhay, maaari nating ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa mundo, sa ating mga gawa, sa ating salita, sa ating pag-uugali, at dapat magpakita ng kanyang pag-ibig sa ating kanyang pag-ibig at kabutihan sa ating paligid. Ito pong ating napag-aralan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating mga kinakaharap na sitwasyon. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, ang Diyos ang may plano sa atin at ang kanyang kaluwalhatian ang sisikat sa atin. At dito po sa Isaiah 60 verse 1, ito po ay isang hamon para sa ating mga Kristiyano, sa ating mga nakikinig ng salita ng ating Panginoon ngayong umagang ito, na manatili sa pananampalataya at kahit sa mga panahon ng paghihirap, pagsubok, ito ay isang paalala na ang Diyos ay laging naroon para sa atin at ang pagtitiwala sa Kanya ay dapat maging batayan sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon, maaari tayong bumangon sa anumang pagsubok at karanasan na ating pinagdadaanan ngayon dito. Yun din po yung magiging sandigan natin, ang liwanag na binibigay o itinatanglaw sa atin ng ating Panginoon. Dito po sa ating napag-aralan na ito, maaari po natin itong gamitin sa kung ano man yung mga pagsubok na dumadaan sa atin, at pwede rin po tayong maging pagpapala or maging ilaw sa ating mga katrabaho, kung ano man yung mga ginagawa natin, kung saan man tayo inilagay ng ating Panginoon, tayo po ay magliliwanag kung tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo lahat. Amen. Purihin natin Panginoon Diyos. At ngayon naman, tayo po ay dumako sa ating mga partners online. Mga kapatid natin. Not partners pala. Kapatid online. Kapatid online. Kasama natin. No? Sila yung mga kasama rin natin. Mga intercessory prayer natin. No? Mag-intercessor sa atin habang tayo po ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya sila ay ating mga kapatid online. No? At dito po sa aking unang comment section, ang nasa unahan po o nasa ibabaw nito ay pinangunahan po tayo ni Nay Winnie Patual. Kasama po natin mula po sa Villa Escudero. Kasama po natin at batiin natin ang angkan ng Dalangin Patual. Ayan. At ganun din ang mula naman sa Bulaking Chao. Kasama rin po natin si Nay Marta Artillaga. Yan. At batiin natin ang pamilya, pamilya Artillaga Silang. Yan. At yan, kasama rin natin mula sa Pampanga, si Ate Cindy Mercado. Yan. Shout out, At yan, kay Nanay Gori, Kasama rin po natin dyan sa Bulaking Chaong, Kasama natin, mamaya nandyan po ako, yan, sa Bulaking Chaong. Kita Kids,
At tayo ay yan, kasama natin. Then mula naman po sa bayan ng Diliw, kasama po natin si Nay Edna, no, mula po sa pamilya Arosena. Yan, sa mapagpalang umaga rin po. Yan, mga lagi natin kasama. At syempre, ang Kuya Chris Artillaga, God's morning. Yan, kasama rin po natin ang Kuya Chris Artillaga. At mula naman po sa Bacolod City, kasama po natin ang Pamilya Pios, no, sa pangunguna po ni Kuya George. Yan. Yan. Siyempre, ang aking poging pinsan mula naman po sa Texas, no? Boston, sorry, sa Boston. No? Yan, tama, Texas, no? Sama natin ang aking Kuya Ay. Sandali, nandito ka naman sa Pinas. Yan, may chat ako, Kuya. No? Kay Kuya Ay, Gatgano. Yan, aking kambal, aking kuya po yan. Yan, aking pinsan, no? Yan, at mula naman po sa, yan, pagbati niya rin sa atin. God's morning, everyone. Yan, at mula naman po sa bayan ng Rizal, ang manager ng St. Peter, no? Kasama po natin ang aking classmate, no? Si Ma'am Hazel Esmundos, manager, yan. Yan. Ito, prayer request ni Kuya Chris at kagalingan ni Marie Claire Rebong Lopez. No? Prayer. No? Ano man ang kanyang karamdaman. Mamaya pray din natin. Ano? Kalakasan ni Jezebel, tama. Jose Gloria Alejandrino. Kuya Victor Dalangin at Chakinay. Yan, mula po sa prayer ni Nanay Goy. Yan. Pray din natin yan mamaya. Yan. At syempre kasama natin ang mula naman sa Concepcion dito sa San Pablo, sa Carmelite. Kasama po natin mula sa Family Azucena Antonio. Kasama po natin si Ate Carmeline. Yan. At ate, may message ako sa iyo kagabi. Pasensya na. Late na. At ngayon naman ay yan, kasama rin po natin si Ate Nela, ang Nunoso family. Kasama po natin. At ito ay prayer request ulit ni Nanay Goyi para kay Tip, no, sa nalalapit na panganganak. Amen. Siyempre, pag-pray din natin yan. Okay. Yan. Salamat, Nanay Goyi, sa prayer para sa aking mga anak, kay Kyle at kay Casey. Pag-pray natin lahat ng ating mga anak. No? Yan. Yan. Silang Costoko family, Malasmas, Bombani family. Yan, mga prayer na pag-iingat at provision. Ho. Pag-iingat, Anthony Jerome, Kai, Julius, and Ella. Yan. At syempre, ang aking kapatid. Yan, ang aking brother. Si Brother Mike Biray, the third. Kasama natin ngayon, bro, sa mapagpalang umaga. Yan. At sa buong Biray family, buong pamilya ng Biray. Pagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan, pag-iingat din kay Ian Artillaga. Yan, pag-pray din natin. Yan, salamat din kay Winnie para sa prayer sa aking mga anak. Yung pag-iingat. Yan, prayer din ni Winnie para sa yan kay Gabriel Dalangin at kay Srus, no? Patuan. Yan, at pag-prayer din naman ni Nanay Gloria kay Kuya Chris para sa kalakasan. Amen. Pag-pray natin yan. Yan, kagalingan ni Kuya Chris, sabi ni Nanay Winnie. Pag-pray din po natin yan. Kalakasan ni Ate Winnie at Sister Martha. Talagang mapagmahal na kapatid ang Ate Gloria. No? Kalakasan mo na rin, Ate Gloria, pag-pray natin. Yan, kagalingan din po. Yan, Joseph Capus. No? Yan. Yan. At kagalingan din ni Corazon Mardiriaga. No? At kasama rin natin ang aking kapatid, si Caroline Mercado, dyan sa Santa Rosa, Laguna. At ang aking mga pamangkin dyan. At ang buong family, nanay ko at siyempre aking anak. Yan, at prayer din sa yan, Alejandrino family, Talavera family. Yan. At kasama rin natin, siyempre, kung nandiyan si Brother Mike
kasama rin natin si Sister Grace, no? Biray, ang mag-asawa. Yan. Kapatid natin yan. No? Na-miss ko yung couple na yan. No? It's very dear to our heart, no? Yung family na yan. Okay, so talagang okay. Okay, Lord, thank you. Sabi ni Nay Gori, Lord, thank you sa word of God. Ibinahagi. Okay. Glory to God po. Praise God po. Ayan. Okay. That's all. Tayo po ay manalangin. Siyempre, pag-pray na rin natin yung nalalapit na short vacation ng aking kuya ay tayo po ay manalangin, mga kapatid. Let's all pray. Hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at muli po sa araw na ito at sa pangungusap mo, Panginoon, patungkol dito sa talatang aming napag-aralan mula sa Isaiah 60 verse 1 na pinamagatang Arise and Shine, the dawn of God's glory. Lord, patuloy na ito ay isang buhang liwayway, Panginoon, sa aming buhay na maipakita, maranasan ang presensya mo. Tunay na ikaw ang ilaw at nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. At sa pagpapahayag mo, Panginoon, ng pagbangon at pagiging isang liwanag sa mundong ito ay isang challenge, Lord, sa aming buhay. Dalangin po namin na turuan mo kami na sumunod at magpasakop sa iyong kabutihan. Turuan mo kami, Panginoon, na magising at alisin ang anumang takot at pagkalooban mo kami ng tapang na nagmumula sa iyo upang harapin ang iyong salita. Manindigan sa katotohanan at sa bawat pangako na iyong binitawan sa bawat isa sa amin. Patuloy na idinadalangin namin, Panginoon, ang mga nabanggit na may karamdaman, Panginoon, especially, Lord, sa karamdaman ng aking asawa. Panginoon, patuloy na idinadalangin namin ang kalusugan ng bawat isa, kalakasan ng bawat isa, at patuloy na probisyon patungo, Panginoon, sa iyong pagpapala sa aming buhay. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang bawat sitwasyon, mga pagsubok, anuman ang aming kinaharap, patuloy namin idinadalangin na sa iyong kapurihan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang pagbangon na ito, Panginoon, at pagsikat ng iyong liwanag sa aming buhay. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo kami, Panginoon, ng landas ng katapangan, ng paghakbang upang ito ay aming maranasan. Makita at patuloy, Panginoon, na maging pagpapala rin sa iba. Sa iyong layunin, Panginoon, your will be done, O Lord. At sa aming buhay na ito, pinapasako po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Sa kagalingan, kalakasan, patuloy na pag-iingat, probisyon, Panginoon, sa bawat isa, dalangin po namin, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang tunay na nagturo sa aming buhay at tunay na nagpapalakas sa amin. At sa lahat ng ito, Panginoon, kasihan mo kami, Panginoon, ng pagpapala, ng kaalaman at pagsunod sa iyong salita. Again, O God, we thank you and we praise you. Patuloy din po namin dinadalangin ang vacation ng aking pinsan ni Kuya Ayn, Lord, na patuloy, Panginoon, na bigyan mo, Panginoon, ng ipakita ang purpose, Panginoon, at pag-iingat at bigyan nyo ng kasiyahan, Panginoon, sa vacation na ito. Patuloy nyo po siyang ang kanyang buong pamilya at ang kanilang mga pupuntahan, Lord, ay patuloy, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng smooth and happy memories, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa nalalapit, Panginoon, na housewarming and blessing, Panginoon, ng aming kapatid, no? Ang aming mga kapatid sa Panginoon, ang Biray family. Dinadalangin namin, Panginoon, your intervention, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang sumakop at magbigay, Panginoon, ng purpose, ng kalakasan at patuloy na pagpapala sa kanilang buhay. At sa lahat ng narito ngayon, Panginoon, at sa lahat ng mga makikinig pa lang, Panginoon, Lord, salamat, Panginoon. Ikaw ang pagpapala at sa iyo, Panginoon, kami ay babangon ng may ilaw at katwiran na nagmumula lang sa iyo. Patuloy namin idinadalangin ito, Panginoon, na may pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesus Cristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning.